The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ng makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon na may kinalaman sa serbisyong barangay. Kasama po natin ang magaling at pinagpipitagang punong barangay, Kapitan Dondon Francisco. Salamat, Kags Butch. Salamat sa mga council na nanonood ngayon, sa mga public servants. Tandaan nyo, bago ko ipakilala itong taong nasa tabi ko, ang tanging may iwan natin ay performance. So, mahalaga po at makinig po kayo. Diretso na ako, Kags Butch, sa pagpapakilala ko sa aking katabi. Ang aking pong katabi ay 20 years in public service. At hanggang ngayon, actually di lang 20 years kasi naging pulis, abogado siya, isa sa pinakamagaling na konsihal ng Mandaluyong, nagkaroon ng Mandaluyong na katulad po niya. At talagang nung SK po ako, SK chairman po ako yung first batch, 92 onwards. Siya po yung isa sa aking iniidolo at pinanonood. At the same time, naging vice mayor po ng Mandaluyong at ngayon po ay siya isa sa mga inaasahan ng ating Mayora Menchi Abalos na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, shout out kay Mayora Menchi, singit na po ako. At the same time, siya rin po ang pinagkatiwalaan ni Secretary Benhar na makasama at maging tagapagpayo sa sangguniang panglungsod ng Mandaluyong. Walang iba kung hindi si Attorney, former Vice Mayor Rene Santamaria. Yes. Yes, magandang araw po. Welcome po. Welcome po sa barangay tayo. Attorney o Vice. Vice na lang po. Medyo sanay po ako ng Vice. Salamat sa pagkakawala. Salamat sa... Wala na yun. Salamat sa napakagandang pagpapakilala, Kapitan Dondon. Salamat din kay Butch, kay Mai sa pagkakataon na ibinigay nyo na makabahagi ako ng inyong palatuntunan. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Magandang araw po, Vice, Attorney, Konsihal. Alam nyo, kung meron tayong masasabing dapat maging mentor nating mga legislators o nasa public service in general, walang iba kundi ang kasama natin ngayon. At nais ko magpasalamat kay Kapitan Dondon Francisco sapagkat siya po ang nag-imbita sa ating very, very distinguished guest ngayon. Sapagkat ang ating pong pag-uusapan ngayon yung mga nitty-gritty na mga gray areas sa serbisyong barangay na ipapattern o nakapattern sa sangguniang panglungsod sa city. Kaya, wow, excited ako dahil bukod sa napakagaling, kasing gwapo ko yung ating guest. Okay, thank you. Yes po, Vice. Maraming salamat din po at nakarating po kayo ngayong araw at nakasama din po namin kayo. Sigurado po ako na marami na naman po tayong matututunan, Kags Butch at Kap, lalo na po ang ating mga kabarangay. Lalo na po sa lawak ng eksperyensya po ni Vice sa pagsiservisyo sa ating pong mga kabarangay. Ayun po, Vice, kamustahan po muna tayo bago po tayo pumasok sa atin pong topic for today. Si Vice, Vice, kwento nyo nga, kayo ho, noong 1988, naging konsehal, Vice Mayor ng City of Mandaluyong.
After yung martial law, Opo. yung first election after martial law, kami na yung mga nahalal na official ng Mandaluyong. Kasama ko noon si Mayor Benjamin Abalos, na ama ni DIL Secretary Benjar Abalos. Yun ho yung pagkatapos ng political appointees, di ba? Nagkaroon ho ng EDSA Revolution and then naglagay ho ng mga local appointees si Madam President Cory Aquino ng time na yun. Oo, ang nailagay nun na mayor ng Mandaluyong si Mayor Benjamin Abalos Sr. na. Okay. Matagal na ho talaga kayo sa serbisyo sapagkat yung original pa, the original Abalos, yung tatay pa po ang inabot ninyo. Natutuwa naman ako kay Mayor Benhar kasi after my term as Vice Mayor, kinuha niya akong legislative consultant ng Sanggunian. Talagang sa mga nakikinig, pagka kayo ang consultant ng legislative matters, talagang ibig sabihin, malawak dapat ang experience mo dyan, yung nitty-gritty. Kanina lang nagkukwentuhan kami ni Cap Dondon. Cap Dondon, yung sinabi mo na any legislative matter, especially doon sa pag-conduct ng mga session, ang kinokonsult talaga ng Mandaluyong si Attorney Rene, Vice Mayor Rene Santa Maria. Kahit, Kags Butch, SK Mike, kahit ako sa barangay, bago ko recently lang, nasa kanya ako, nagko-consult ako ng isang ordinansa ng barangay. Tinitignan namin kung feasible, kung constitutional. Yan yung mga gusto ko itanong sa kanya later. Yung mga ano ba ang dapat nilalaman ng ordinansa. Sa totoo lang, mga kapwa ko miyembro ng barangay, importante siya. Hindi kailangan matuto tayo sa paggawa ng batas. At sa yung batas na gagawin natin, dapat hindi pwedeng against the Constitution, against a Republic Act, pero mas maganda sa kanya manggaling yon. Kasi siya yung expert, ika nga. Hindi po ako abogado, siya po ay abogado, si Vice. So mas magandang ma-discuss ni Vice sa atin, ano yung mga parameters na pwede nating galawan. Hindi pa pwedeng, nakaisip ako ng isang ordinansa, gawin natin to. Katulad kunyari ang Vice, yung iba mga nagsasabi sa akin yung alisin yung helmet sa loob ng barangay kapag umaandar. Yung helmet ng mga motorsiklo para makilala, mawala yung riding in tandem, yung mga ganyan. Ako, sa pagkakaalam ko po, bilang layman, it goes against the principle of the law na dapat naka-helmet ang isang Public safety. public safety. There's a law about this So, hindi ko pwedeng mag-go against sa palagay ko. Pero, hindi ko rin alam. Baka naman mali ako. So, nandito si Vice para at least malinaw yung mga ganyang klaseng bagay. Ayan. Nung nakaraang Regional Peace and Order Council meeting ng Metro Manila, nagkaharap kami ni General Aberin. Siya kasi yung Vice Chairman ng ARPOC, tawag namin doon. Nabanggit niya sa akin na kailangan yung ordinansa na once yung rider bumaba sa kanyang mag-disembark sa kanyang motorsiklo, tatanggalin niya yung helmet niya. So ang katotohanan niyan, meron na akong kahapon lang ay may na-draft na akong ordinansa requiring motorcycle riders to remove their helmet upon disembarkation sa motorcycle and penalizing any person from wearing helmet in public places. So I don't know, I will submit that to the council probably tomorrow kung a-aprobahan nila. Pero si General Aberin na yung nagsabi sa akin na kailangan yung ordinansang yan. Okay.
Yun nga ho yung mga pag-uusapan natin. Let's get the ball rolling, SK Mai. Yun nga po, very timely nga din po yung mga pag-uusapan po natin ngayong araw. Vice, unahin ko po muna, siguro ito pong topic natin ngayong segment po natin, ito pong presiding A session. Dahil alam naman po natin bilang sa lawak po na experience niyo as Vice Mayor and presiding officer po of the Sangguniang Panlungsod, kayo po ang talagang makakapagbahagi sa amin kung paano po ba dapat ang ginagawa din ng ating mga barangay pagdating po sa procedures ng ating pong sesyon. In the interest of time mga kabarangay, yung pong full list ng functions and yung responsibilities po ng isang presiding officer ay ipopost po natin sa ating Facebook page. Pero unahin na po muna natin at idiretso na po natin siguro sa ating pong unang tanong na ito po, Vice, kailangan daw po ba na sa ating pong barangay mag-follow din po tayo ng ating pong parliamentary protocol and procedure gaya po ng city and provincial? Alam mo, kailangan yung may procedure sa pagkoconduct ng session. Kasi kung wala, kanya-kanyang tayo, kanya-kanyang salita, hindi na natin mapapakinggan kung ano yung opinion ng bawat isa. So mawawala yung democratic process ng usapan sa session. So kailangan yon para magkaroon ng sistema, ng kaayusan. Vice, kasi tama po, no? Kailangan din ng proper decorum kasi karamihan minsan sa barangay. Hindi ko naman nila lahat, no? Mga 10% lang naman. Kasi 80% talaga magagaling ang mga ating mga kapitan at sanggunian. Pero yung iba, matanong lamang, pinipersonal na. Kaya siguro sinasabi nyo dapat may proper decorum, proper motion, proper parliamentary procedure. Dahil nasa session naman tayo, hindi para mag-away, para pag-usapan ng mga bagay na makakatulong sa barangay. Tama po yun, tama. So, gaano ka-importante ho ang proper decorum sa barangay? Kagaya ho ng, ano ho ba mga challenges na nakita ninyo nung kayo ho ay Vice Mayor? Habang kayo po ay nagpe-preside, ano ho mga nakita nyong parang mga challenges as a presiding officer? Kung halimbawa nakikita nyong medyo, kagaya ng kwento nyo kaninang mainit ang debate. Sa amin, nung panahon namin kasi, talagang we strictly follow the procedure. Pero meron din nagkakaroon ng problema doon sa mga speakers na lumalampas doon sa oras. Kasi ang rule namin, pag ikaw ay nasa affirmative, you are given 15 minutes to speak. Yung iba, mahaba yung gustong sabihin. So, doon yun, nagkakaroon na ng kung aawatin mo siya o hindi. Ngayon, ang napapansin ko naman dito sa aming, sa ibang konseho, como hindi nila alam yung procedure, pag nag-second ka na, may motion, nag-second ka, ang akala nila, pumapanig ka dun sa sinusuportahan mo yung yung motion, So pag bumoto ka ng no, sasabihin sa iyo out of order ka dahil hindi yun ang pinakita mong position mo nung una. Pero kailangan talaga obserbahan ng bawat isang miyembro ng sanggunian yung procedure para magkaroon demokratikong pagtatalo at lumabas yung talagang magandang ordinansa na gusto nilang palabasin. Isa sa mga napansin ko rin, Kap, masingit lang ako. Isa sa mga napansin ko rin na ang pinagmumula ng away, limbawa nagsasalita ang kapitan, nagsasalita ang isang kagawad, pagka naitanong ng isang kagawad, ng isang halimbawa, merit or demerit ng isang ordinansa, akala pinipersonal siya at hindi na niya gusto yung ordinansang inihahain. When in fact, kaya naman tinatanong para mahulma lalo yung batas na lumabas na maganda. Pero ang nangyayari kasi pinipersonal na, bakit tanong ka ng tanong na hindi ho ba? Parang pinipersonal nung author o kung sino man na matanong lang siya sa session hall, parang tinitira na siya. Kasi minsan yung mga miyembro ng konseho, nakakalimutan nila, dapat pag nagsasalita sila, ang ina-address nila yung presiding officer.
Hindi nila pwedeng sabihin, bakit ayaw mo yan? O, Mr. President, i-address mo yung presiding officer. Mr. Presiding Officer, I wish to contest the or whatever. Si Kapitan yun, ha? Si Kapitan yun. Yun. Sa, Yung presiding barangay. officer po. barangay. Oo. So, kung Barangay. sino man yung kumukontra kunyari, doon sa ano, ako dapat yung kakausapin o yung punong barangay. Hindi direkta silang nag-uusap. Yan. Yes, para maiwasan yung personalan. At saka, yun talaga yung proper parliamentary procedure. Yes. Pero may iwasan naman lahat po yata yung pag-usapan na rin sa internal rules and regulations nila prior bago magsimula ang council. Oo, kasi ang provision naman ng local government code, on the first day of session, after the election of the members of the council, and within 90 days, dapat meron silang rules of procedure. Yun. Yan po, maraming salamat po dyan, Vice. Ito naman pong ating kasunod na tanong. Sa ating pong mga barangay naman po, Vice, meron po ba tayong mga tips or yung pong parliamentary procedures na applicable po sa city na maaari din pong gawin sa ating barangay? Katulad po ng mga majority and minority groups or yung pong mga motion na importante pong malaman ng ating mga kagawad. Yung parliamentary procedure applies to all meetings, hindi lang session. Para kung gusto mo maging orderly ang meeting mo, kahit na hindi konseho, kailangan ng procedure. Bale, basically, kinakailangan natin may guide para hindi masyadong magulot, hindi lumilihis, at hindi masyadong kung saan napupunta yung topic. Oo. Kasi nga, yung orderly discussion ng isang subject matter, sabi nga doon sa rules natin, isang motion lang. Hindi pwedeng sabay-sabay yung motions. Pero Vice, sa city, meron kasing majority, merong minority. Applicable ba yun sa barangay? Yung barangay kasi non-partisan So walang partido yun, walang majority, walang minority yan Not unlike the city council, talagang partido-partido yan. Ayan. Ayan po mga kabarangay, bibitinin po muna siguro natin ang ating pong first segment dahil medyo binibilangan na po tayo ng oras. Pero mga kabarangay, wag po kayo mag-alala dahil itutuloy po natin lahat po ng ating mga katanungan sa ating pong next na segment at lahat po yan sa pagbabalik lang ng Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay